Well, sir, if you see the package 10, sabi ko nga, pag may budget ang kausap ko, normally, yan ang in-offer ko. Go for the package 10. Kasi ako, in-offer ko lang din kung ano rin yung pasok sa budget. I'm not judging my client, sir. Kaya lang, syempre, yung iba po kasi, nahihirapan sila mag-decide pagdating sa 9 and 10. Kung medyo in the long term, for example, in 6 months or 1 year, you will just realize na, ang laki pala ng savings namin sa package 10. Water and electricity. Tapos, ituturo po namin sa inyo actually. Pagka major problem, nyari, may nakalimutan, yung tinuruan namin doon na kami nag-schedule ng another training. Gusto namin, hands-on si client namin. Eventually, kung sakasakali, worst case scenario, sir, nag-lockdown, hindi kami makapunta ron, you could still operate your business. Alam mo, sir, yan ang napatunayan ko na maganda. Morning, guys. Ngayong araw, dahil January, kaka-resume lang ng trabaho natin. Ano ba to? Ayan. So, nakakuha tayo ng ating sedula sa munisipyo. At syempre, mag-aayos tayo ng ating mga business permit para at least lahat ng mga gagawin natin sa ating negosyo, syempre, legal. Kinuha natin yung dekalidad, yung manscape, tsaka yung watermark. Sila na magka-process nun. Bali kami lang yung bahala magbayad. So, meron tayong bagong uniform. Pati niya ako, asawa kong maganda. Hindi, dati pa. Dati pa rin. Pero, ito, tatak na to, no? Hindi to full sublimation, pero ano siya, tatak na, logo ng watermark. Pero din kulay blue. Yan, no? Para hindi lahat full sublimation ang suot natin. May client ba tayo ngayon? Guys, good morning! Good morning, sir. So, yun. Office work muna tayo para makapaggawa pa ng ibang mga dapat natin gawin at may organize yung ating schedule. So, ngayon, nakita nyo, binura na natin yung mga nakasulat doon. Yan. So, ito kasi guys, dito yung mga schedule of deliveries namin. Ito yung month of January. So, ito yung first week of January. Dito yung second week, third week, fourth week. Di ba kakaiba yung paggagawa namin ng sistema. Ngayon kung mapansin nyo, tinan nyo kung gaano kadami yung first week of January natin. Sual, Pangasinan, San Antonio, Nueva Ecija, Pasay City, San Mateo Rizal, yan, Pililla Rizal, Binyan Laguna, Taal Batangas, Camarines Norte, ayan, no. Basi Samar, Package 9, Maguindanao. Uy, Maguindanao Tigboan, Iloilo, Pototan, Iloilo, tsaka Iloilo City. So, yun guys. Puro Iloilo. Dami bumili sa amin sa Iloilo. Napansin nyo guys, yung mga binili nila, Package 9, Package 10, Package 9, Package 7, 9, 9. Diba? Puro package 7, wala nang mga mas mababa pa doon. Package 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ako po, grabe, diba? So, at least ngayon, naintindihan na nila kung gaano ka-importante, guys, yung negosyo kapag magandang quality yung produkto na ibebenta natin. At nag-chat nga rin pala yung kaibigan ko. Sabi, tingnan nyo guys, share ko lang sa inyo yung mga nag-chat sa amin. Ang galing daw ng ating customer. Meron siyang template na sinend. Ganyan yung template, Ang intro niya, Lean Water Refilling Station powered by Watermax Enterprises. Number agad. Tapos may mga details na nilagay. Tapos lilipat na ngayon yung kaibigan ko doon sa kanya, sa customer ng Watermax. So sabi sa wakas makakatikim na silang pambansang tubig doon sa lugar nila, San Miguel, Magalang, Pampanga. Pero ang alam ko guys, itong susupply nila, Arayat, Pampanga pa. Ilang muna share ko ngayon. Ngayon, trabaho muna tayo. Morning! Ayun! Ay, ang ganda mga pare. Ayan tapos na yung ating gate, yung bago nating showroom. Di ba? Solid, Pops. Ano, pare? Ganda niya Nice one, I love it. Ang kapal ng pintura, Pops. Gagas-gas pagka ginanon, hindi. Sino nagpipintura? Ikaw lang? May pabato pa kayo, may pag-grass pa, Pag-grass, mayroong bato. Ginawa lang yan kagabi. Tapos pinalitan ng grill, mas heavy duty. Pwede isara, pare. Pwede isara. Aba, mas smooth ang galaw ngayon. Ay, ang cute naman ng dog. Hi, hello. Hi, good morning. Anong may paglilingkod ko, sir? What's your name? JR. Alfred. JR. This From? is my girlfriend. Tagaytay kami. Tagaytay. Wow. Tagaytay. Sige po. Sit down, please. Ang nangyayari, boss, flooded talaga ng inquiry. In a day, we encounter 1,000 inquiry, boss. So, tabon talaga. So, ang billing ko sa kanila, assist nyo na lang kung sino talaga yung interested, pupunta dito. Kasi, boss, you will take 30 minutes or 1 hour of their time, ilan lang sila doon? 12. Saka, I remember this, may sinabi ka doon one time sa video mo na you're just getting quality clients. Kasi hindi naman pupunta dito at mag-accent. Like sa amin. Sabi ko nga, Leslie, kahapon ko nakausap Opo. Iko, I'll go there. I'll sign directly. Diretso na. Hi, good morning. Apo.
Excuse lang. Yung kung tama ba yung kasi ongoing yung renovation right now. Yep. I need to know yun lang yung abang ng mga pipes, gano'n kalaki yung machine. Yeah. Paano gagawin, and then may available ba? Yeah. I was asking nga kung itong package din mo, kung Package 10. pwede na to. Pwede po yan. O kung may ahit na. Napakagandang klase po ng makina yan. Sir, saglit lang before we continue. I-welcome ko lang sila. Boss, what's your name? Taga saan po kayo? Sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. I'm Alfred. Rachel. And Netsi, right? Netsi? Yancy. Yancy and Rachel. Follower po. mo ako, sir. Thank you, sir. Coffee, anything na may offer ko? Black coffee? Mo lang coffee. Sige po. Well, sir, if you see the package 10, sabi ko nga, pag may budget ang kausap ko, normally, yan ang in-offer ko. Go for the package 10. Kasi ako, in-offer ko lang din, kung ano rin yung pasok sa budget. I'm not judging my client, sir. Kaya lang, syempre, yung iba po kasi, nahihirapan sila mag-decide pagdating sa 9 and 10. Kung medyo in the long term, for example, in 6 months or 1 year, you will just realize na, ang laki pala ng savings namin sa package 10. Water and electricity. Alam mo ang savings niyan, sir, sa tubig, tsaka sa kuryente? Twice. Doble. Imagine mo yung doble na yon. For example, if you're paying 20,000 pesos in a month ng package 9 mo, pag 10 yan, 10K lang, kalahati agad. Tapos sa water naman, if you're paying around 20,000 pesos, mababawasan po yan ng napakalaki. Kasi ang nangyayari po, 75% kasi ang recovery rate niyan compare sa 50%. Nare-recycled pa namin yung supposed to be tatapon na eh. Pero hindi nagka-suffer yung quality ng product. Kasi yun naman ang main reason namin. Baka sabihin nila nila, ni-recycled mo na yung product mo, baka mamaya pungit na yung lasa ng tubig or yung quality. Hindi po. We explored other suppliers also. Pero alam mo yung tipong bumabalik-balik ako lagi doon sa mo. Minsan pag mag-scroll ka, lalabas na naman yung video. Ewan ko ba, bakit lumalabas ako? Lalabas na naman yung video mo. Tapos, doon na tayo sa Makulit po kasi ako mag-upload, siguro, gano'n. Hindi man ako million views kamukha ni ma'am. I guess long term kasi. I'll trust your yung expert dito. Yeah, Probably 10 for is the 10. good, yeah. And then, pero usually, anong ROI mo dito? Given Okay. na mga 40-45 per bottle yun sa amin. 45 pesos. Mabilis yan pagka ganun kalaki. Kaya lang, syempre, we have to consider din magkano ang renta, magkano ang manpower. So, we need to consider that. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na, mo 45 pesos ang benta mo, mabilis ang ROI eh. We cannot say that. Kasi hindi naman natin alam kung magkano ba yung renta mo, magkano yung operational cost mo. What I did kasi, we got this place pero para multi-use siya. So, I put up 2 other businesses, doon ko na in-address. So, Okay. nakahati-hati ngayon dun sa several businesses yung rental. Okay. At the same time, we're into construction kasi so I have resources. Ayun. So, medyo kaya ko pang... Opo. So, yung ganun, sir, for example, ang target goal mo is 300 bottles na lang. Sample ko na lang, no? 300 bottles. Ito, sir, mahina ito. Kumbaga sa water station, no? Kung 300, kahapon po mga nagsipunta rito, nag-average yung 500 bottles yun eh. Taga Cotabato and taga dito lang sa Binalonan. And one of my client, nakakaabot sila ng 1,500. Ano profile nito community nila? Ano lang, deliveries. Deliveries. Deliveries lang. Kasi ang water station naman po is marketing na services. When you get the client, di naalis yun eh. Kung aalis mo yun, nahihiya pang lumipat yun sa iba eh. Lalo-lalo na kung may pampuhunan ka sa dispenser, captured market mo yan. So we were thinking yung mga banks, mga kaibigan nating managers. Bank, I could say, pwede pero mahina ang order ng banks kasi unang-una malamig kasi laging aircon. So, konti silang uminom. Tapos, normally, ang mga bangko, ang bayad po niyan, chip in pa yung mga empleyado. Kasi hindi naman po sila, sir, libre. Hindi siya subsidized ng BDO or what di ba? Na-experience ko lang din kasi, I used to deliver water dyan sa BDO SM with this water dispenser. Sabi ko, lugi ako kasi unang-una, 2 linggo bago maubos yung 10 galon. Ang tagal. That's too much. Sabi ko, ako pagka may pa-water dispenser ako, ang kota ko na dyan, sir, minimum 5 container per day. Mapapahiram kita ng water dispenser kung mayroon kang 5 bibilin sa akin everyday. Kung 300, boss, 300, i-multiply natin sa 45 pesos na benta mo, ito yung gross income mo, gross to in a day. So kung i-multiply mo in 1 month, 26 days, that would be 351,000. Ngayon, ibawas-bawas mo na kung ano yung operational cost mo, puho yung pasahod mo, renta sa pwesto,
Sa una ka lang naman nag-invest and then hindi na ka naman yearly bibili ng makina. And this machine, yung sabi niyo nga na parang automatic na siya. Yes, nag-automatic cleaning siya. Ang maintenance lang po niyan sa loob ng isang taon, 15,000. Monthly, you will replace the filter. Tapos, ituturo po namin sa inyo actually. Pagka major problem, nyari, medyo hindi kayo pamilyar, may nakalimutan, yung tinuruan namin doon na kami nag-schedule ng another training or another seminar para ano sir, ang nangyayari, gusto namin hands-on si client namin. Eventually, kung sakasakali, worst case scenario sir, nag-lockdown, hindi kami makapunta ron, you could still operate your business. Alam mo sir, yan ang napatunayan ko na maganda. Sige, no? I guess we're good with that then. And Yeah. then, kasi you have this option rin naman sa installment eh. And Yep. lagi mo sinasabi. Yeah. Negosyante tayo, hindi naman tayo takot. Yeah, ipautang natin. Siguro sir, ganito na lang. We could just think it this way. The company wanted na, or somehow, na makapag-start ng maganda yung mga gusto lang talaga makapagnegosyo. Kumbaga yun yung maliit na yung maitutulong namin para yung client namin, we have a good relationship with them. Na alam mo na yun, na hindi kita pinag-interesan. Kasi boss, eto nasubukan ko dati nagpapa-interest din ako. Kasi bro, bago ko mag-water station, ang negosyo ko, lending. Papautang ako, rediscounting ako dati bro. Dati yan ang negosyo ko. Ngayon boss, ang nangyari, sabi ko, sa short term, magkaibigan tayo. Pero after nun, magkaaway na tayo eh. Kasi ang thinking mo, laki ng kinita ko sa'yo. 5% lang yun ang ngayon, boss, ganito yan. Pag ininteresan ko, yung makinang inutang mo sa akin, kadalasan, ang iniisip ng mga client or ng ibang customer, hindi na sila nakakabayad ng utang. Which is, I don't want you to think that way. Gusto ko, eto yung napag-usapan natin, eto yung makina, eto yung halaga. Ngayon, kung magkano natin na pag-usapan nito, wala nang tubo, eto na. So kung may pang-cash ka, di cash mo. Kung kapos ang budget, utangin mo na lang. Para at least matulungan din kita for somehow na makapag-start yung negosyo ng maganda. Kasi boss, galing kami dyan eh. Yung bang nag-loan ako sa bangko, bayad ako ng bayad, parang di ako nakakaahon. Para bang sabi ko, tutulungan ba talaga ako ng bangko? Ang kita ko lang doon sa mga binibenta kong item, plus 20%, plus 30%. Di ba kung grocery ka, sari-sari store ka, kikita ka lang ng 30%, 20%. Di naman pwedeng 50%, isang candy. Hindi pwede yun. Porsyentuhan. Tapos magtatax ka pa. Sabi ko, parang di ako nakakaahon. Dati, ang makina ko, nag-start ako, 70,000. If you have 70,000, we could start the business. Yun lang yung out mo sa akin. Tapos ako na magpapaterm. So ako naman nagba-assemble lahat eh. Sabi ko, tsaka na isahod ko. Saka ako na isipin yan. Saka ako na isipin yung kita. Wala na munang kita. Invest muna ako. Sabi ko, sa 10 kliyenteng pautangin ko, tapos isa lang doon ang sumabit, okay lang yun. Hindi ako masasaktan doon. 2, hindi rin. Wag lang naman 4 ang hindi ako makasagil 4. Yes, medyo di ba? Kumaga, ang dami ko ng negosyong pinagdaanan, sir, bago ako maging manufacturer. Kaya ito, ina-adapt ko na lang yung mga dati kong bad experience sa ngayon. Nakita ko naman, sir, for almost 18 years sa industriya, running smooth ang company. Tapos, the customer pupunta rito after 2 years, after 4 years, magpapasalamat lang. Sir, thank you. Dahil sa'yo, napaaral ko na yung mga anak ko. Dahil sa'yo. Alam mo yun, that's sabi ko nga, it's my new kind of success. Yun yung lagi kong sinasabi. So pala, few more things. Kasi 3 yung public school dun sa Apo. amin. I remember I watched one of your video. Sa mga public schools kasi bawal na yung soft drinks, diba? Wala. Kasi refilling station ka. You can refill every bottle. Considered as refill. Any bottle. Kahit jug pa yan, tumbler. Refilling ka eh. You are considered refilling station. And the government give you an authority to refill the empty bottles. So as long as it's clean, di ba? You can use your permit for the water refilling station to sell retail? Correct. Pwede mo ibenta yan. Kasi marami ito, natatakot ibenta yan. Sabi, bakit wala kang nakikitang ganyan sa mga... May FDA tayo, boss. And your FDA will go... Ibibigay kita. Don't worry, wala sa kontrata pero bibigay ko sa'yo kahit di ka pa nangihingi. Hindi, boss, ganito lang yan. Baka kasi nami-misunderstood. Yung ganyan po kasi, baka iniisip mo, bakit wala sa 7-Eleven yan? Bakit wala sa mall? Sila, iba yung standard nila. They're looking doon sa BPAD na tinatawag. Pag BPAD na ang tinatawag, no human contact. Boss, refilling station lang tayo. Not unless, a-apply tayo ng BPAD permit. Paano ka magkakaroon ng BPAD permit? Ang kailangan po nun, conveyor type ang gagawin natin. Which is, I also, gumagawa din ako nun, conveyor type. Kanya lang, sa ngayon, malaking may player eh. Malaki yung kalaban natin eh. Parang pangit naman kung bago ka tapos sa ilalim ka pa nila. Mahirapan kang mag-promote.
Tapos ang presyo nila, syempre, bababa. Consignee pa yan sa mga tindahan. Kasi ang mga Nature Spring, consignee yan. Di ba? Pag nabenta mo, tsaka mo lang bayaran. Nationwide sila eh. So, paano ka makakasabay sa kanila? So, but if we have, let's say, outlets for retail, like yung mga schools, Yan, pwede yan. Ang ginagawa ko dyan, sir, nung time na water station ako, refilling station. For example, may eskwelahan dito, yung Orla. Basta ganyan, Orla. Palagay ko ron, Orla. Nilagay ko talaga yung pangalan ng school, branding nila. Tapos, bottled by Watermax Enterprises. Ako pa rin yung nag-bottled. Inilagay ko sa sticker. Yeah, para at least exclusive sa kanila yon. Alam mo, everyday, thousands bottles ang di-deliver ko sa kanila. Sa canteen. You can do that also. Yeah. Bottled by your water station. Ang mangyayari po kasi niyan, yung water station mo is powered by Watermax or technology by Watermax Enterprises. The water refilling station itself, nakapangalan yun sa inyo eh. Gusto ko kasi yung brand ninyo pa din yung bit-bit ninyo. Para the end of the day, kumbaga, natulungan lang namin kayo in terms of marketing, kumbaga, in terms of branding credibility sa lugar para ma-establish nyo ng mas maayos agad without paying us a royalty fee or whatsoever. Yung malaman mo yung product na binibili mo, peace of mind. Actually, sabi nga namin, it's not only the product na binibenta namin. It's the peace of mind, you as client, na binibili mo kasi alam mo naman na okay naman yung product. Diba? actually more than the, I think, yun yung premium ng product na to or the price difference is actually I'm buying the peace of mind. Yes. Para pag nandyan na yan, sabi ko, bahala na siya. Tsaka do whatever you want to do, di ba? Ang mabigat po kasi sir, yung bang nag-installed ka or may water station ka na, tapos hindi ka naka-move on doon sa next step mo, meron ka pang mga additional na gusto mong gawin sa buhay eh. Ako nga yung mga in-installed ko sir, tagal bago tumawag dito eh. Kung hindi pa masiraan ng bearing ng motor pump, hindi pupunta dito yung ibang client ko Walang patayan sir ng makina. Ayun yung nangyayari eh. Usually, nagkakaroon kami ng problem sa mga bumili ng maliit na makina. Yung maliit na makina sir, bubugbugin nila yun. Walang patayan. 24 hours tumatakbo. Masisira after 2 years. Mga bearing, water seal, usually yung ganun. Madali lang naman ayusin yun, lalo kung technical person ka. Kaya lang syempre, boss might remind you na ang mga client namin, hindi naman talaga negosyante. That's one. Tinuruan mong maging negosyante ang hindi marunong magnegosyo. Ako nga sir, ang motto ko nga ganito eh. Kung nagamit mo yung machine ko ng 5 taon, sell it. Or, bili ka ng isa pa. Kasi after 5 years, parang kotse yan. May lalabas na kunya. Problema, sira. Kasi binugbog mo naman sa business eh. Sa 1 taon, ROI ka. The previous year, sa'yo na lahat yung mga kikitain mo pa. I think it's worth it naman na yung isang tubigan. Pagta mo na yung makina, total 5 taon mo ng pakinabangan. Di ba? Pero yung maintenance niya, 15K in a year. Parang 1,200. Sabi mo na. 1,200 plus in a month. And the package then can produce how many? 24,000 gallons Per month. per day. Per day. Sir, ganito lang yan. Hindi na baling malakas, wag lang kapos. Tama. Kasi kapag ka nagsasummer, dumodoble yung benta. Ang masakit na yan, doble yung benta, ang bagal ng makina mo. Doon ka na ma-stress. Kagaya, alis yan. Oo, alis yan. Bibili sa iba yan. Tapos, yung galon mo, namuhunan ka sa galon, syempre, ipaparepil sa iba yon. Mabagal eh. Speaking of the gallons, meron ka rin nun, di ba? Meron din Parang ako. hindi na ako magtawag na. Opo, meron din ako nun. Kanya lang, siguro sa unang order, pwede ko i-supply. Pero yung second order, siguro, I might recommend na lang kung saan ka nearest area bumili para mas makasave ka. Kasi talo tayo sa delivery. Yung makaibigan ko sa Valenzuela na, Valenzuela yung mga Oo, mga gumagawa din yan. Oo. Soon, siguro ako dito sa Norte. Total, may captured market na ako eh. Kumbaga, kamusta yung water namin? Yay! Yay, pasado! Pasado yung tubig ko. Ma'am, yan po galing po sa pinakamurang machine ko yan. Yung table machine, yung ginagamit namin, sir, kapag calamity. Pag kasi may disaster, kunyari may flood, may baha, dinadala ko yan. Electric power generator or solar, pwede pa anda rin. Yung machine po na nakakabit yan, 150K lang yun. Okay, sa mga baguhan na water station, nowadays, ang pinaka-recommended ko po talaga is purified water. Tapos, kailangan po high-end yung makina hanggat maaari. Kasi kung bakit nire-recommend ko po na dapat yung magandang klase na. Kasi ang mentality nating mga Pilipino, kapag baguhan ng negosyo, ang gusto nila, doon muna tayo sa mura. Tapos, saka na lang tayo mag-upgrade after. Nawawala yung sinasabi natin, kasabihan na pag nasubukan mo na yung isang product, tapos sumablay ka, hindi ka na ulit. First impression last.
Diba? Yung impression na kapag natikman mo yung tubig, hindi masarap, hindi ka na ulit eh. Kung nabanggit mo kanina, nung umupo ka dyan, sabi mo sa akin, ano tong tubig mo? Purified, distilled, alkaline, mineral? Yan po ay purified. Kapamilya po niya ang distilled. Yung lahat ng binanggit niyo po na yon is a different process lang. Magkaiba lang po kung paano namin i-filter ang tubig. Kailangan, pag nagbebenta ka ng tubig, dapat alam mo ang produkto mo. Kapag may nagreklamo sa'yo na customer mo, dapat alam mong i-explain yan. Diba? Ba't ito lasa ng tubig mo? Kasi po oxygenated water po yan, kaya lasang ganyan po eh. Kaya mong i-justify, bakit ganun lasa ng tubig mo? Ang tubig mo manamis-namis. Syempre, Watermax yan.